At sa video na to ay comment naman ni Balea Alo sa gagawan ko ng video. Sabi niya, Sis Madel, ask ko lang po, ano po ba ang kadalasan nagiging dahilan kung bakit nahihirapan makahanap ng work kahit babae po sa ngayon dyan? Sa working experience po ba bumabase ang mga employer? Maraming dahilan kung bakit hindi ka agad nakakahanap ng trabaho ang mga kababayan natin pag pupunta sila dito sa Spain kahit pa babae. Ito ang ilan sa mga dahilan kung bakit hindi ka agad nakakahanap. Ang pinakaunang dahilan ay kaya natatagalan makakuha ng trabaho dito sa Spain kahit babae ay dahil sa sobrang dami na ng tao dito sa Spain. Sobrang dami na naghahanap ng trabaho araw-araw at hindi lang naman mga Pilipino ang naghahanap ng trabaho dito. Dahil maraming iba't ibang lahi ang narito, kahit mga Espanyol dito ay nagtatrabaho din sa bahay. Kaya ganoon kataas ang kompetensya sa paghahanap ng amo. Pangalawa, yung experience. Kasi once na ang amo ay naghahanap ng chika, ang hinahanap nila ay may experience. Tulad kung may newborn baby sila. Kailangan may experience ka na nag-alaga ka ng baby. Kung may anak ka naman, pwede na rin yon. Pero mas maganda kung nag-work ka talaga ng inalagaan mo ay newborn. Para mas malaki ang chance na ikaw ang makuha o matanggap sa trabaho. O kaya naman kung may inalagaan ka bang bata sa dati mong amo. Mas maganda kung at least 3 taon sana yung experience mo. Mostly kasi dito ng mga amo, kaya kumukuha ng chika, ay para may mag-alaga ng kanilang anak. Kaya dapat talaga, kapag pupunta kayo ng Spain, ay may experience kayo na nag-work kayo as DH sa ibang bansa before at may inalagaan na bata. Kung wala naman talaga kayong experience as DH, pwede naman kayong mag-white lies. Kasi kailangan para makahanap kayo ng trabaho. Dahil sa sobrang dami ng tao dito, kung magsasabi ka ng totoo, baka matagalan bago ka makahanap ng trabaho. Basta ang ilalagay nyo sa resume nyo na nag-work kayo as DH ay 3 years ago or 5 years ago na. Para ipahanapan kayo ng reference, sabihin nyo wala na kayong contact sa kanila. At hindi kayo nakahingi ng recommendation letter noon kasi hindi mo naman alam na makakapunta ka pala sa Spain at kakailanganin mo pala ito. Wala namang hihingin sa'yo na proof. Nakabase lang halos lahat sa nakasulat sa resume mo at sa mga sasabihin mo. Pangatlo, walang reference. Kasi sa dami na naghahanap ng trabaho dito, kung wala kang reference na maibibigay sa amo na pag-i-interviewhan mo, ay hindi ganoon kalaki ang chance na makahanap ka agad ng trabaho. Kasi mas pipiliin ng amo yung applicant na may reference dahil recommended ng dati niyang amo. Yan ang isa sa pinakakailangan sa paghahanap ng trabaho. Pero kung wala ka talagang maibibigay na reference, huwag mawala ng pag-asa kasi may pag-asa pa rin naman. Ituloy mo lang ang paghahanap ng trabaho. Mag-send ka lang na mag-send ng CV or resume mo sa mga amo na makikita mo sa Facebook man yan o kung saan. Take ka lang ng take ng interview. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Pasasaan ba, makakatagpo ka rin. Basta paalala ko lang, if sa tingin mo nakakailang weeks ka na at wala pa rin tumatanggap sa'yo, if ever may mag-offer sa'yo ng extra work for 1 week or 1 month, i-grab nyo na. Kasi pwede nyo magamit ang amo na papasukan nyo as reference. At malay mo, may recommend kayo ng amo na yon sa mga kaibigan or kakilala niya. Pang-apat, yung age. May mga amo kasi na kapag maghahanap sila ng chika, ay may age bracket sila. May amo na ang gusto yung matured na, mga age 30 to 45 years old. May amo naman na 35 pataas ang gusto. Medyo bihira na sa amo ang tumatanggap na medyo may edad na. Halimbawa, 60 years old pataas, pero meron pa rin namang nakakahanap. Pero hindi ganun kadami. Depende rin kasi yan sa kung mukha namang bata at talagang masigla or malakas pa rin. Saka kung maganda ang resume tulad ng maraming experience at may reference pa. Kaya kahit medyo may edad na, ay may laban pa rin para makahanap agad ng trabaho. Pag medyo bata pa naman ang pupunta dito, halimbawa nasa 20s, depende pa rin yan kasi talaga sa experience at reference. Kasi ang mga amo, tulad ng sabi ng isang amo na nagpunta doon sa Catholic Church, gahanap kasi siya ng chika. Gusto niya yung 35 years old pataas. Kasi pag bata daw, baka hindi pa ganoon kaseryoso. Mahilig gumala at kung ano-ano pa. Panglima, namimili ng trabaho. Hindi naman masamang mamili ng trabaho, lalo kung sa palagay mo ay hindi mo kakayanin ng trabaho or maliit ang sahod. Ganito kasi ang kadalasang sitwasyon, kaya ayaw ng karamihan. Halimbawa, malaki ang bahay, hanggang 3rd floor or 4th floor. Maraming anak. May alagang aso ang amo na minsan mas malaki pa sa applicant. May aalagaan na newborn. Siyempre, kung tulad ko na walang experience mag-alaga ng baby, nakakatakot talaga. O kaya naman, matandang lalaki naman yung aalagaan mo. Yung iba naman, kaya ayaw nila, kasi ito yung pinakang ayaw ng karamihan na naghahanap ng trabaho, yung malayo ang trabaho. Malaman lang nila na outside Madrid, ayaw na.
Nasa inyo naman yan. Kung may ibang offer sa inyo na mas malapit, yun ang kunin nyo. Pero kung wala naman, better na kunin nyo na yung malayo. May mga amo naman na kapag malayo ang trabaho ay nagbibigay ng transportation allowance. Saka kung stay-in ka naman sa amo, once a week ka lang naman magbabiyahe. Regarding sa maliit na offer na sahod ng amo, may mga amo naman na gusto nilang makita muna kung paano ka magtrabaho. At after ng ilang weeks or month, ay tataasan ka naman ng sahod. Pero kapag walang sinabi sa'yo ang amo during interview na tataasan ka nila ng sahod, huwag ka nang umasa na itataas nila yon after ng ilang buwan. Kaya nasa inyo kung tatanggapin nyo ba ang offer nila na sa palagay mo ay maliit at lugi ka. Marami kasi ditong mga amo ang nagpapasahod pa rin ng below minimum, bagong dating ka man dito o hindi na. At tandaan nyo, bagong dating ka man dito sa Spain o hindi, dapat na ang minimum na sahod na i-offer sa'yo ng amo ay nasa 1,184 euro. Stay in ka man sa trabaho mo or stay out. May amo na nagbibigay ng private insurance, pero marami pa ring mga amo ang hindi nagbibigay. Kung hindi ka naman sakitin at walang maintenance na kailangan palagi magpa-check up, accept mo na lang kahit walang private insurance. Kasi once naman na magkasakit ka, sila naman ang gagastos sa iyo. Advice ko sa mga pupunta dito sa Spain, gandahan nyo ang resume nyo. Pero wag naman yung sobra na parang hindi na makatotohanan. Yung kaya nyong pangatawanan, na alam nyo kung ano yung mga inilagay nyo doon. At kaya nyo. Kasi baka mamaya mag-expect sa inyo ang amo. Saka no ilagay kung anong mga professional experience ang meron kayo. Kasi hindi naman yon ang ina-applyan nyo. Ang ilagay nyo lahat ng experience nyo na nagtrabaho kayo as DH. Kasi yon ang trabaho na hinahanap nyo. Pwede kayong maglagay kung related sa magaling kayo mag-English. Kasi isang factor din para matanggap kayo agad kapag magaling kayo mag-English. Dahil gusto nila marunong at magaling mag-English ang kanilang mga anak. At less gasto sa kanila dahil no need kumuha ng English tutor. Sana makatulong ang bidyong ito sa mga pupunta dito sa Spain. Naniniwala ako na meron talagang nakalaan para sa inyo. At may kanya-kanyang swerte at kapalaran ang bawat isa. Laban lang. Magdala ng determinasyon, sipag sa paghahanap ng trabaho, tiyaga at pasensya. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayo sa mga susunod kong videos.